So for today's video, ipapakita ko naman po kung paano na po natin gagamitin yung ating sales dashboard. And if you haven't watched yet kung paano po ninyo i-enable yung ating macros to use our refresh main button sa ating dashboard, make sure to watch first yung video po na nakalagay sa ating tutorials tab, which is yung pag-enable po ng ating macros. Alright? So once na na-enable na po natin yung macros po natin, ito yung makikita ninyo sa main dashboard natin. Ayan. So, ito pong dashboard po natin ay usable lang po siya sa Microsoft Excel. So, dapat meron po naka-install na Microsoft Excel po sa inyong computer or laptop. So, dito po sa top, makikita natin yung annual sales, profit, expenses, and product sold po natin. So, itong annual sales natin is from January hanggang December na po. And if you are asking kung pwede po ba itong magamit next year since kalahati na nga naman ng taon, yes po, pwede nyo po itong magamit. Ang kailangan lang po ninyong gawin ay i-copy-paste or mag-duplicate po kayo ng copy ninyo ng sales dashboard na to at palitan nyo lang po ito from 2025 to 2026. Now, ang sunod naman po ay dito sa baba is yung monthly sales po natin. So, dito sa monthly sales, profit, expenses, and product sold, ito po ay nagbabago or nag-change po siya based po sa month na napili nyo po dito sa monthly filter natin. For this tutorial, wala pa po kasing mga laman itong mga ibang months natin dahil ito po ay copy lang ng ating sales dashboard at hindi po itong pinaka-main dashboard ko. So, kung makikita po ninyo, when I click yung February, nawala po dito yung amount and nawala din po dito yung mga chart po natin. And it's normal dahil po, again, wala pong na-fetch na data for the month of February dahil wala pa nga po akong nakalagay na mga data for that month. Dito naman po ay nilabas ko na rin po yung monthly cost of goods which is wala po sa first version ng ating sales dashboard. Kasi dito matatrack na po natin kung magkano yung material, labor, and miscellaneous cost natin monthly para po makita natin kung magkano, for example, yung labor cost natin. Also, meron pa rin naman siyang product sold tayo and expense by category. So, para dito malalaman nyo ano bang expenses yung may pinakamalaki yung categories para ma-plan din natin yung business natin. Dito naman makikita nyo po yung daily sales ninyo, kung magkano yung daily na performance ninyo at kung anong araw yung may pinakamarami kayong sales or may pinakamarami kayong kinita. Dito din, matatrack nyo sa daily sales overview kung magkano po yung amount na pumasok sa inyo daily. And ito yung nabago or inad ko po dito sa ating sales tracker which is yung annual sales, profit, and expenses overview. So dito, compare mo na kung magkano yung sales mo, yung profit mo, and yung expenses mo. And ito po ay naka-monthly. Ayan. So, still the same, meron pa rin naman tayong sales sources kung saan po kayo bumibenta sa product ninyo. Then, once you open yung sales tracker, nyo po na meron ako ditong nakalagay na written instructions kung paano po ninyo gagamitin itong sales dashboard natin. So, basahin nyo na lang po ito. Hindi ko na ito babasahin dahil pwede nyo naman po yung mabasa sa inyong sales tracker or once you avail the sales dashboard. Ang pinaka-importante lang po dito, itong first, again, ito pong first entry natin ay wag nyo na pong i-delete. Ang kailangan nyo lang po ay i-edit po ito based po sa details po ninyo. Okay? Again, wag nyo na po itong i-delete. Palitan lang po ng data. And kung makikita nyo po, yan yung column po na ito which is the price and then the total amount na naka-highlight which means na meron po itong formula. So, don't put any data on it. Itong tip, ito po yung nabago din dito sa ating sales tracker. Dinagdagan ko na po ng tip para sa mga customers natin na nagbibigay ng tip kapag meron silang orders. Okay? Same with the expense tracker. Again, meron po kayong makikitang written instructions. So, basahin nyo na lang po ito. And ang pinakamahalaga lang naman po dito, again, this first entry, wag nyo na po itong i-delete. I-edit lang po based sa expenses ninyo. Again, i-edit lang po ninyo. Wag nyo na pong i-delete.
And same with the product listing, may makikita pa rin po kayong written instruction na nakalagay. Basahin nyo na lang po ito. And the same with the sales and expense tracker, huwag nyo na pong i-delete yung first entries natin, i-edit nyo na lang po ito. Then the product costing, actually marami na ako mga tutorials dito, pero gagawin ko pa rin kayo ng another tutorial for this one. So again, written tutorials, and may makikita kayong mga colored na columns or cells. Huwag nyo po iyang i-edit kasi po yan ay may mga formula. Ito lang pong mga wala ang i-edit po ninyo. Okay? Same with the materials calculator. Yung cost per item natin ay highlighted yung column niya. And lastly is ito pong settings natin, which is ito. Dito, pwede natin itong ma-edit based on our instructions. So, that's what you'll see dito sa ating sales dashboard with product pricing calculator. If you have questions na hindi ko po nasagot sa video na to, just put a comment dyan sa baba and then I will create na lang po another tutorial for that one. Thank you so much and God bless you!